O para dito kay Garin at sa lahat ng kasama niya dito sa presko na to. Ang lagay ganito na lang ba tayo? Ang ingay natin sa impeachment, pinagtatanggol natin yung laway ni Luistro, kung ano-ano sinasabi natin kay VP Sara, sa Dimbak siya at sa Bahasa EDSA, tahimik tayo, ganon. O iyon, napapansin na ho ngayon ang ating mga kababayan dahil ang daming stranded ngayon sa EDSA. Tinatanong nila yung mga maiingay sa social media noong mga panahon na yon na kung saan tinatawag nilang perwisyo yung ating mga kababayang INC dahil nagsagawa sila ng rally. O ngayon, ano masasabi nyo dyan sa bahana yan? Ano bang pinapanawagan ng mga kababayan nating INC noong mga panahon na yon? Yan ang problema natin eh. Yan na nga ba problema natin? Ang gagaling nyo pagdating sa impeachment. Maya't maya may preskon kayo sa laway nitong si Luistro at sipon nitong si Ligutan. Pero sa napakatinding perwisyo na inahatid nitong bahana to, ang tatahimik nyo, mga walang hiya kayo. Siyang like at siyang subscribe. Masaya na ho tayo dyan at sa mga gusto sumali sa ating community. Yung join button nandyan lang ho sa buwan. Sa mga bagong sali dyan ha. Maraming salamat ho. Palakpakan natin. Yung mga nagsishare, nagla-like, nagko-comment sa ating mga ilinalabas na reaction video. Ito, pakinggan muna natin itong si Genesis Gomez. Pakinggan natin kung ano mga punto de vista niya kaugnay sa mga na-stranded ngayon sa EDSA. Pambira, tingnan nyo na. Lakihan natin. Yung iba sa mga kasamahan natin dito baka medyo malabo na yung paningin, hindi nila makita na maayos. Yang mga yan sasakyan yan. O, yun, di ba? EDSA yan, EDSA. EDSA, yan o. Kita nyo ho. Kung anong, ika nga na perwisyo. Buti pa nga doon sa INC rally, nakakadaan kayo. Mabagal nga lang. Nag-cause ng traffic, mabagal nga lang. Hindi kayo na-stranded kagaya nito. Kaya para dito kay DJ Chacha at Lord Libera na natulog sa studio ng visit nilang stasyon, ba't tahimik kayo ngayon? Kakapal na mukha nyo. Gigil ako sa inyo. Eto, pakinggan natin. Nung nag-rally ang INC sa EDSA, talagang maraming naabala, may mga na-late sa pagpasok sa trabaho, merong hindi nakarating sa appointments nila, Yan. merong hindi nakapasok, at pasensya na kayo doon. Sabi naman ng iba, sobrang perwisyo daw. Pero isipin natin mabuti. May narinig ba kayo sa INC kapag panahon ng piyesta nyo at nagbabasaan kayo? Wala ring makadaan. Tapos yung mga papasok sa trabaho, papasok sa eskwelahan, kahit sinasabing wag silang basain, binabasa nyo. Sinabi bang perwisyo yun? Kapag yung Black Nazarene na punong-puno ng tao sa Maynila, may sinabi ba ang INC na perwisyo yun? Wala din naman. Kumbaga, nire-respeto namin yon, yung mga ginagawa nyo yun. Pero sa tingin namin, yung mga nagsasabing perwisyo at yung mas galit na galit, yung mga nakatambay lang sa bahay, yung mga nasa bahay lang, na mga tambay lang, walang ginagawa, nagsa-cellphone lang, nakahiga, nakatunganga, nagsa-cellphone lang para mambash. Alam nyo kung anong totoong perwisyo? Ang perwisyo talaga, hindi yung mga malalaking pagtitipon. Yan. Anong perwisyo? Ang perwisyo talaga, Yan. yung korupsyon at Yan. katiwalian. Palakpakan natin to si Sir. Etong si Genesis Gomez. Ito kasi yung mga ibang vlogger sa Blue Up, Black Up, Red Up. Diba? Ganun na tayo dyan. Sa Blue Up, hindi masyadong nabibigyan ng hindi masyadong nabibigyan ng break ba? Hindi masyadong napapanood. Kaya dito sa PH Update, hanggat maaari, i-follow nyo ho yan si Genesis Gomez. Kasi yung EDSA, may nagrarally man dyan o wala, traffic talaga dyan. Yan. At konting umulan dyan, may mga area na nagbabaha. Yun ang perwisyo. Yun ang perwisyo. Ang laking perwisyo nun. Laking perwisyo niyan. Anong gusto nyo? Mapeperwisyo kayo sandali ng ilang araw? O mapeperwisyo kayo habang buhay dahil sa mga korap
at sa ginagawa nilang korupsyon. Mm. Anong perwisyo? Yung mga lubak-lubak na kalsada na hanggang ngayon hindi maayos-ayos. At yung mga ayos na kalsada na sinisira para sa korupsyon, yun ang perwisyo. Pinaka-perwisyo, kapag nandyan na yung baha, Yan. dahil walang flood control. May nirelease na budget sa flood control, pero konting ulan, baha, lubog tayo. Yan ang perwisyo. Siguro kahit ikaw na nambabash ka, aminado ka sa sarili mo, na takot ka ma-ospital. Mm. Kahit mayayaman dito sa Pilipinas, takot mo ospital. Dahil sa health system natin, pag na-ospital ka, ubos lahat ng pinaghirapan mo, ubos lahat ng inipon mo. Ubos. Dahil napakapangit ng health system ng Pilipinas. Alam natin lahat yan. Lalo na pagdadalhin tayo sa mga public hospital, takot na takot tayo. Dahil baka doon na tayo mamatay. Pero sobrang laki ng pondo ng health system ng Pilipinas. Hindi natin magamit dahil sa korupsyon. Yun ang perwisyo. Ikaw na wala ka nang ginawa kundi mambash, kahit ang nilalabanan na is korupsyon, wala kang ginawa kundi mambash. After few years, pagtanda mo, paglaki ng mga anak mo, kapag tinanong ka ng anak mo, tatay, nanay, sabi sa history, nangyari daw ang pinakamalaking korupsyon sa Pilipinas nung taon na yon. Nasaan ka nun, nanay at tatay? Ano ngayon ang isasagot mo sa anak mo? Anak, nung panahon na naranasan ng Pilipinas, yung pinakamalaki korupsyon sa kasaysayan, ginagawa ko, Nang tutrol. nagsa-cellphone. Nang tutrol sa social media. Yung tinatawag na perwisyo, istorbo yung mga nagrarally sa EDSA. Na kung saan niya panawagan lang naman accountability. Di ba? Share. Palakpakan natin si Share. Oh. Tinitingnan ko yung mga naninindigan tumalaban sa korupsyon. Ang gagawin ko doon, uusigin ko, ibabash ko, at gagawin ko ng kahihiyan. Yan ang ginagawa ko, anak. At ang pinakamasakit pa niyan, pag nalaman ng anak mo na isa ka palang trolls, isa kang bayaran. Yan ang totoong perwisyo. Nung nagrally ang INC SEDSA, talagang maraming naabala, may mga na-late sa pagpasok sa trabaho, merong hindi nakarating sa appointments nila, merong hindi nakapasok, at pasensya na kayo doon. Sabi naman ng iba, sobrang perwisyo daw. Ay, sorry. Umulit na pala tayo. Para dito kay Karin. Ano masasabi mo dyan? Kayo talaga, oo. Yan na nga ba problema sa inyo dyan sa House of Representatives? Pakinggan na ho natin si Karin na sa tatanggol niya sa laway ni Baculaw at doon sa sipon ni Liguran. Pakinggan ho natin to. Radyo si Chuwo. Nasabi ni na may nagbanta kay Congressman Terry Ridon. Pero dito naman, May nagbanta kay Terry Ridon? Wag yung pagbantaan si Ridon. Lahat naman tayo magugurgur eh. Magugurgur din yan. Tayo magugurgur. Si Garin magugurgur. Lahat tayo magugurgur. Yung nga lang timeline hindi natin alam. Pero huwag yung pagbantahan. Tigilan niyo yung banta-banta na yan. Diba? Inaano ba kayo ni Terry Ridon? Nakakabwisit lang ilong niya pero huwag yung pagbantaan. yung pagbanta na pinag-uusapan sa impeachment court ay pagbanta ng pagpatay. No, kasi marami pwede kang magbanta ng sulat. There are a lot of threats, pero yung pagbanta ng pagpatay ay hindi ordinaryo yon. Hindi rin ordinaryo yung pagbabanta kay Congressman Ridon dahil hindi kasang-ayon sa kanyang sinasabi. Ang dapat na ginawa ng konsehal na ito ay sagutin at linawin kung ano yung punto niya. Threatening somebody, especially if you are in an elected position or maski hindi elected position, kapag ikaw nasa posisyon ng superiority. Kunyari, ikaw ay isang may-ari ng malaking negosyo. Nagalit ka sa iyong empleyado.
Kung galit ka dahil may nagawang empleyado, maintindihan natin yon. Pero hindi makatarungan na barilin mo o patayin mo ang iyong empleyado dahil nagalit ka. Kaya nga may mga ganyang sitwasyon. Merong nagalit sa traffic, babarilin mo dahil nagalit ka. Again, hindi yon justifiable. Yung tanong, ito ba ay parang nagiging parte ng culture? Admittedly, as a mother, nakikita ko itong lumalaganap sa ating komunidad ngayon. At bakit? Dahil naipakita nung mga nakaraang taon na normal lang na pagbantaan mo ang isang tao, which is wrong. Kaya nga ipinapakita natin ito na hindi ito nararapat at hindi ito dapat gayahin ng ating future generations. Okay, hindi nararapat ang pagbabanta, okay? Hindi nararapat na gayahan niya ng future generation. Pero kung yung pinagbabantaan mo, mga lulong sa droga, nagbebenta ng droga, nagsisira sa buhay ng susunod na henerasyon, para sa atin, nararapat lang na pagbantaan niya mga yan. Na kung sakaling hindi kayo tumigil sa pagbebenta ng droga, gano'n ang aabutin nyo. Walang problema yan. By all means, lahat ng government official, pagbantaan nyo yung mga nagbebenta ng droga na yan. Pag hindi kayo tumigil, pag inabutan namin kayo at naglaban kayo, patay kayo. Diba? Ganun lang naman yun. Kan naman garin, oo. Pero, diba? Yung ikaw walang kaabog-abog nagbabanta ka dahil lamang nabad trip ka sa ilong ni Rino. Diba? May problema dyan. Yung kay VP Sara naman, may banta sa buhay niya, Operation Romanov, di ba? Oh. Ang pagbabanta niya, pag may nangyari sa akin, wala pa naman nangyayari sa kanya, kaya huwag kayong nervyoso. Ito talaga si Gary, no? Imagine Karmaan a mo lang, chaotic kalmahan. world, a chaotic country, kung saan kapag kunyari magalit yung estudyante at nainis siya sa teacher, pagbabantaan niya, napapatayin. Grabe naman, ang OA naman nun. Di ba? Ang OA naman, pagalitan ka ni teacher, pagbabanta. Walang ganon, madam. Diba, ang pinakamalaking banta dito, yung mga naturukan ng Dembaksya. Kasi mapahanggang sa ngayong mga panahon na to, hindi pa rin natin alam kung ano ang long-term effect. Kasi meron ng short-term, yung iba, yung ika nga, yung immune system nila, immune system, no? Parang, hindi tinanggap ng maayos yung mga pinagtuturok nitong si ayun, gurgur na sila. Pero yung mga naturukan, hanggang ngayon buhay pa, yung long-term effect nun, di pa natin alam kung ano talaga, yun ang problema. Dapat doon ka concern kung ano mangyayari doon sa iba pang naturukan ng Dembaksya. Mali yun eh. And that is why meron tayong mga batas. Pagbantaan nyo yung mga kriminal, pagbantaan nyo yung mga magnanakaw sa pamahalaan, pag di kayo tumigil, anak ng toko, pag inabutan namin kayo, makukulong kayo. Yun ang pagbantaan nyo, Garin. That is why kaakibat ng posisyon Yan. ay pananagutan. Tagal naman nung Hindi pwedeng gawing normal yan. At yung konsehal na gumawa noon ay dapat niya ring i-explain. Because as an elected official, merong certain idealism na ipinapakita yung ating mga supporters. And we have to set a good example. Dahil kaakibat ng ating posisyon ay pananagutan. Pananagutan. Again, maski galit ka or meron kang inaayawan, hindi ito rason para magbanta. Tama naman yan. Pero pagkagalit ka doon sa mga kriminal na sumisira sa buhay ng ating mga kabataan, para doon sa mga kriminal na nagnakaw sa kaban ng sambayanan, pag inabutan namin kayo, anak ng toka, makukulong kayo sigurado. Yan, ganong klaseng pagbabanta, walang problema yan. Pero pagka buhay na yung gustong kunin sa'yo, at sinabi mo, pag may nangyari sa akin, huwag kayong mag-alala. May mangyayari sa mga. Kaya nga, siguro dahil doon sa sinabi na yun ni VP Sara, kaya hindi nila sinagawa yung Operation Roma. Tingin ko, natakot eh. Di ba? Sa iba, lalo na kapag ito ay banta ng pagpapatay. Sa totoo lang, nagugulat rin ako kasi wala naman ito nung unang panahon. But now, social media, our phones, kapag may ginawa ka at parang hindi sang-ayon dun sa isang tao, may mga trolls ka agad na magbabanta sa'yo, magbabanta sa kasamahan mo sa pamilya. And this is again wrong. Na-weaponize yung kultura na parang sinasabing okay lang magbanta. Mali nga yun. Naiintindihan namin kagaya nito, galit ako sa'yo dahil sa ginawa nyo doon sa mga kabataan tinurukan ng Dembaksya.
hindi kita pagbabantaan kasi naiintindihan ko, meron kaakibat na kulong yun. Meron kaakibat na consequences yun kung sakaling gawin ko yun. Naiintindihan namin yun na hindi okay yun. Pero yung ginawa ni BP Sara, hindi pagbabantay yun, conditional nga siya. Kung sakaling may nangyari sa akin, revenge from the grave, kung tawagin nung mga Englisherong abogado, di ba? Revenge from the grave. Ngayon, kung buhay pa naman si BP Sara, huwag kayo masyadong praning. Ang dapat mapraning dito, yung mga naturukan ng dembak siya. Di ba? Kaya wala kayo karapatan mapraning. Yung mga naturukan ng dembak siya, silang dapat mapraning. Anong mangyayari sa akin? After 10 years, after 15 years, after 20 years. Meron bang epekto to sa aking immune system? Doktor ka pa naman. Hindi tama magbanta. Pero kung alam mo kung sino tatrabaho sa iyo para magurgur ka at ang tanging paraan para mapigilan yan, hindi sila saktan pero takutin sila na kung sakaling may nangyari sa akin, mayayari kayo, pasisyahan tayo, tutumba kayo lahat, diba? O ngayon, parang ganito yan. Meron kang hawak na ebidensya. O sige, pagka tirinabaho nyo ako, meron na akong will. Pag natumba ako, lahat ng kabulukan nyo dyan, ibubulgar ko yan. Parang pagbabanta yung banta mo para lamang mapigilan yung Operation Roman. Diba? Ganun lang. O, para doon sa mga naturukan magsilabasan kayo. Dahil mapangas hanggang ngayon, dapat magkaroon kayo ng compensation galing doon sa mga nagtulak dyan sa visit na gamot na yan, ha? Kaya ngayon pinag-uusapan Dapat makompensate kayo. yan. Kaya impeachable offense siya. Kaya may pananagutan dahil hindi rason. Hindi kayo ang magsasabi. Kung dapat ma-impeach si BP Sara, ilatag nyo yung argumento nyo. Tingnan natin kung anong gagawin ng mga... Diba? Ng emosyon ay maging validation ng iyong galit at pagbanta ng pagpatay. Right. Go ahead. Hello po, good morning, Kongs. My first question po yung para po kay Congressman Garin, Dr. Garin. Nung Monday po, nag-viral after ng Yan. statement, I like it. I like it. I love it. Yan ang gusto opening ko. statement ni Congressman Jervy Luistro, yung Laway. mga meme na may laway. Ayan. And the next day, yung may mga tumulong sipon. As a doctor, ma'am, can you explain to us yung mga May sakit ba sa bituka o sa bunganga itong si Luistro? Malalaman na muna natin yan. a medical explanation regarding that? Thank you po. Unang-una, again, ikinagugulat ko, bakit ba tayo pumupunta sa ganung kababa ng discourse? Ayan. Bakit nga? Walang tao ang walang laway. Saliva is part of a normal person. At kapag medyo nadidehydrate ka, or ikaw ay umiinom ng maintenance medications, kaakibat nito ay talagang medyo nagkakaroon ng dryness. At kasama dyan yung saliva. Normal ba ito? Yes. So, why focus on that? May nakita pa nga ako, no? I believe kaibigan ko rin ito at parang tila spokesperson nga nung defense panel. I'm not sure kung ano yung, if the spokesperson siya. Pero nagulat ako nung sabihin niya, physiologically, medically, scientifically, ang laway daw at ang sipon ay simbolo ng mga taong nagsisinungaling. My God! That's a big lie. Yan. Especially if you're a former official of the government. Oh. Hindi kasi pwedeng nililito natin. Oh. Ang sipon ay isang viral infection Oh. na nangyayari sa ating lahat. Nako. At hindi natin... Ito na yung kay kay ligutan. Hindi, sabihin mo lang, wag lang siya suminghot bago magano. Baka merong sumabit sa ilong niya, no? O yung mismong inhaler, pumasok din niya na mailabas. Di ba? Sabi mo, wag mo na muna siya suminghot para walang sumasabaw. Di ba? Dapat kutsain ang isang taong sinisipon, lalo't-lalo na kapag siya'y nagtatrabaho. Yan. Hindi rin natin pwedeng i-focus sa laway o kung ano man yan. Kasi ang tanong doon, tama ba ang sinasabi nila? Nagsisinungaling ba yung ating mga abogado at yung ating mga prosecutors? Ayan, Ginagawa ba nila ang Oh. kanilang tungkulin? Oh. Why go Why go? into a discourse? Again, we're going back to fake news.
We're going back dun sa paglilihis. We're going back dun sa mga attitude, mga kaugaliang hindi maganda, pero tila na build up nung nakarang administrasyon na dapat ngayon ay i-correct natin. Oh, so ngayon, dito sa administration na to, nasa ano tayo, dapat i-correct natin lahat ng mali na nangyari doon sa administrasyon itong si dati Pangulong Rodrigo Duterte. Ganon ba, Janet Garin? Oh, ganon. Yung pagbabanta, yung correct natin kung ano mga koko. Walang nako-correct, madam. Lumalala ang korupsyon. Lumalala ang pagnanakaw sa pamahalaan. Anak ng toko, i-correct mo yung mga naturukan. So, pag-usapan natin, kapag ako ay sinip-on, is Sinip-on. that something criminal? Lahat ng tao may laway because that's part of digestion. Pero pag hindi ka pinainom ng tubig, simula umaga hanggang hapon kasi bawal. Kapag ikaw, Hindi naman bawal uminom ng tubig. Di ba nga sinasabi, feel free to drink some, di ba? Ang OA mo naman, pinapainom nga sila. ay hindi nakakain, no, at ikaw ay doon na nagtatrabaho, it's a normal process. Kasalanan ba yun? Hindi. Kailangan bang pagtawanan yun? No. No. It's actually bullying. The prosecutors are just doing their job. Oh. Ngayon, dapat tuldukan yan at ibalik natin sino ba ang totoong nagsisinungaling. Yung nagsisinungaling, yung pinapalabas na kasinungalingan ang naging cause ng SIP-on. Sip-on. Never in the history of the medical community has colds or SIP-on been a cause of lying. Kaya ibalik natin. Sa katotohanan lang po tayo, wag po nating ilihis. Andyan na yung impeachment court. Ipagpatuloy, tuldukan at sagutin ang mga dapat sagutin. Huwag ilihis. Let us avoid personal attacks. Let us focus on the issue at hand. At pasensya na po doon sa aking kaibigang nagsalita niyan. It is an insult to us doctors to say that SIP-on and having saliva are symptoms of lying. Sino ba nagsabi nun? Sinyalis ng laway. At sipon yung pagsisinungaling. Kahit walang sinyalis yan, mga sinungaling yung mga yon. Hindi natin kailangan ng sinyalis yung sa prosecution. Sa pagsasalita nito ni Garin, hindi natin kailangan ng sign. Di ba? Hindi natin kailangan yan. Pang mahihinang nila lang. Yan, mga sign na yan. Yung mga taga-prosecution, mga basura lumalabas sa bunganga nila, period. Kahit anong ilatag ng mga yan. Oh, sige nga mga kababayan, gusto ko muna magkaroon tayo ng mabilisang attendance dito sa PH Update. Iboboto nyo ba si VP Sara sa 2028? Ay hindi, ganito na lang. Baguhin natin. Erase PH. Palpak yun. Walang kwenta yung tanong ngayon. Oh, ito. Oh, tanong natin, mababago ba ng kung ano mang ebidensya, testigo, diyan sa impeachment trial na yan, na ilalatag ng prosecution diyan sa impeachment trial na yan, yung inyong boto sa 2028 para kay VP Sara. Dapat pala ganun ang ating intro. Para nga paalala natin dito sa mga siraulo na to, walang anumang ebidensya ang makakapagpabago sa kaisipan ng mga taga-suporta ni VP Sara. Para matapos na. Akala nila maliligawan nila tayo. Paano PH? Ganito ganyan. Wala. Alam namin, hindi katiwa-tiwala yung mga nagpipresenta. Luistro, Chua, Kakantoka, Jokno, Kapunan. Yan ang mga magpipresenta ng mga ebidensya labang kay VP Sara. Mag-uwian na lang tayo. Magsiuwi na tayo. Bira. In the video kasi it mentioned Oh. a former DOE official, DOE Undersecretary, who happens to be speaking in behalf of the defense panel. Yun ang nakalagay na, ang tawag ng title. I think Congressman Joel would. Well, unang-una, no, gusto ko lang ipaliwanag sa inyo na yung magsalita ka po at humarap sa impeachment court, whether sa prosecution or sa defense, eh hindi naman din po ganun kadali. Siyempre, lahat naman po kami tao rin at nandoon din yung stress, nandoon din po yung tension. Pangalawa po, naalala ko po kasi po yung first day
At nung ako po'y pumapasok, may dala po akong tubig, pinagbawalan po ako magpasok ng tubig dahil bawal daw po sa loob. Kaya ang ginawa ko po sa labas, ininom ko, hindi po ako nakapasok na may bitbit po ako ng tubig. Kaya nga po nagpapasalamat po kami dahil may isa pong senador, kung hindi po ako nagkakamali, si Senador Pia Cayetano po. Sinabi po niya na baka po pwede kahit na nasa rules nila na bawal kaming uminom o magdala ng inumin sa loob, baka po pwede pagbigyan kami kahit na tubig man lamang. Kasi napakahirap din po nun. Magsasalita ka doon, tuyong-tuyo na yung bibig mo. Siyempre, nandoon din yung tension, nandoon din yung stress. Hindi rin naman po ganun kadali na magsalita doon sa harap ng mga ating kagalang-galang na senator judges at sa harap din ng publiko. Just to, dugtungan ko lang ng konti, no, very quickly. Just to emphasize, yung laway ay simbolo ng dehydration, no? Or kung nagsasalita ka, no? At wala kang iniinom na tubig. It's mainly Sana all dehydration. Sana all dehydrated. Hindi. Si sige para eto. Sige, hindi, libangan talaga ni Luistro yung laway niya sa gilid ng bunganga niya, di niya pinupunasan. Magpapakita ako sa ibang pagkakataon na kung saan etong Luistro na to, yung laway niya namumuo sa gilid ng bunganga niya. Okay? Papakita ko yun sa inyo. Hayaan nyo muna si Garin. Si Dengbak sa Queen. Hayaan nyo muna siya. dehydration or kung meron kang diabetes or kung meron kang maintenance medication. It has never been a manifestation of stress. Parang ata yan eh. Sinyalis ata talaga pagka sinungaling ka, merong puti sa gilid ng bunganga mo. Yun naman pagsipon, parang kay Marcos Jr., manifest din yun eh. Sinungaling si Marcos Jr. Parang totoo hata yun eh, no? Hindi. Ang totoo dito, si Garin ang Dengbak sa Queen. Alam ka kan? And it has never been a symbol of lying. Nasa buong libro ng medisina at siyensya ang katotohanan. So wag po nating linlangin, wag nating ilahis, tama na ang fake news. Tama na fake news. Sa pagkakaalam ko, hindi. Tama na fake news. Any follow-up question? Any other Tama question? po, siguro kaya na kuryente kasi nga nanggaling sa ahensya ng kuryente. Ayan siya ng kurente. Hindi ko gets. Last question po. Gets. Last 2020, may isa pong guro na inaresto nung panahon ng PRRD dahil po nag-post siya sa Twitter na magbabayad siya ng 50 million kung sino man po ang makapapatay kay former President Duterte. Pwede po ba nating masabi na isa itong patunay na dapat si Vice President Sara Duterte ay managot dahil mismong si Bongbong Marcos, President Marcos, yung binantaan niya? Thank you po. Well, kagaya po ng binanggit ko kanina, ang ating pong presidente ay head of the state. So anything na threat po o pagbabanta sa ating presidente, it concerns national security. Dahil pagbabanta po sa presidente ay pagbabanta po sa ating bansa. All right. Thank you. Now we hear from Bernard Taguina. Doon sa mga pinag-uusapan mga kongs na naging yung mga Duterte ba naging bad influence sa mga Pilipino dahil doon sa kanilang ina-act parang nakukuha na ng mga Pilipino, nagiging marahas na rin sila? Ito mga reporter na to para mga siraulo, no? Ano yan? Kumbaga, ba't mo ini-state yung obvious? Sino ba tinatanong mo? Mga congressman ni Marcos Jr., ano sasabihin nila? Hindi, ano yun? Hyperbole yun. Frustration yun dahil sa kagustuhan ni Rodrigo Duterte na matakot itong mga kriminal na to kaya sinasabi yun. Natural! Pambihira talaga. Sabadong-Sabado. Siguro, let us not point at specific personalities. Pero sabihin na lang natin na nung nakaraang administrasyon, tila naging normal yung character assassination,
yung fake news and at the same time yung pagbabanta. Oh. And when this happens, Mm. nagkakaroon kasi ng kultura Mm. na yung hindi tama ay napapaniwala ang tama. Ah. And kaya nga dito sa diskusyon ng Oh. impeachment trial, Mm. ipinapakita na ang pagbabanta ay mali. Yan. Lalo't lalo na ang pagbabanta ay pagpatay sa isang pamilya, isang tao, or kung sino bang opisyal. Ibalik Oh. natin. Balik natin. Kung titingnan natin yung nakaraang 3 araw, the video was not refuted. Mm. Napatunayang hindi AI, napatunayang hindi manipulated, napatunayang hindi lang once, more than once ang pagbanta sa buhay ng Pangulo at sa pamilya niya at sa iba pang mga opisyal ng ating bansa. Kung hindi natin tutuldukan ang issue na ito, ay aakalain ng mga kabataan na natural lang ang pagbanta ng pagpapatay. Kaya ibalik natin. Siguro sa pananaw ng iba, normal ito. Mm. Pero hindi eh. And no justification. Ang iba sabi, freedom of expression. Nakita natin dun sa defense panel. Ang iba sinasabi nila, hindi eh. Mm. Ginalit nyo eh. Naku, nakakatakot yun. Mm. Kasi kapag official ka, tapos galitin ka, papatay ka kagad ng tao. Mm. That is something that we should not. That is something that we should refute. Not only in the impeachment court, but Dito sa bansa na to, sabi nga ni Tatay Digong, ito real talk lang ha, kung ikaw ay presidente, hindi mo kayang gumurgur, huwag ka magpresidente. Kasi iba yung prinsipyo nito nakaupo. Pagka ikaw ay presidente, hindi mo kayang magnakaw ng pera ng sambayan ng Pilipino, hindi ka pwedeng maging presidente. Kaya lahat ng government official ngayon, tinitingnan yung halimbawa ni Marcos Jr., di ba? Ito naman mga to, pilit na pinipihit ang naratibo na kung saan yung ginawa ni Vice President Sara Duterte, mali yun. Maling magbanta. Siya yung pagbabanta. Ang sinabi ni BP, pag may nangyari sa akin, wala naman nangyayari sa kanya eh. Wala kayong dapat ikatakot. Ang sinasabi ko dito, mas dapat matakot yung mga naturukan ng dembak siya. even among the younger generation, ayaw natin na baka mamaya magalit yung isang bata, isipin niya na kagad, patayin niya yung kanyang kalaro, patayin niya yung kanyang teacher. Pag pumasok ng mall, kinitaan mo, may baril, ay hindi, patayin yung security guard. And Yan yung expertise nila, yung over exaggeration, di ba? Over na nga Ang OA mo, madam, overacting. Di ba? Or overcash. Maraming pera eh. Grabe naman yan. Pinagalitan ka lang ng teacher. Di ba pwede mag-cutting ka na lang? Huwag ka nang pumasok. Di ba? Bad trip naman to si mama. Kung nung lagi akong nakikita, hindi na ako magpapakita. Cutting na lang ako. Pwedeng ganun na lang. Cutting lang ko kayo, mga bata. Mag-cutting lang kayo. Huwag kayong pumasok. Hindi, pasok. Joke lang. Ay, seryoso yung sinasabi ni PH Update. Binibiro ko lang kayo. Diba? Pasok kayo. Mag-aaral kayo na mabuti. Diba? Mag-aaral kayo mabuti. Importante pag-aaral. Wag na masusobrahan. Ha? Pag nasobrahan kayo, magagaya kayo kay Garin. Baka kung ano pinagtuturo ko sa mga bata, ha? Mahirap na. doon na nga yung mga pangyayari. No? We can, parang ano yan eh, a repeated lie sometimes becomes a fact. Parang ginagawa nyo na yan. Di ba? A repeated lie. Sometimes we become the fact. Ulit-ulit eh. Threat. Wala nga threat, madam. Kasi nga, conditional. Merong threat, pero conditional. Pero hanggat hindi na isasagawa yung kondisyon bago mangyari, walang crime. At kung sakaling mangyari yung crime mo, di kulong yung si BP Sara, ginurgor, nagurgur yung tatlo, di kulong si BP Sara. Hukayin nila. Ganun lang kasimple yun. Pero walang crime. O ngayon, para mapatunayan talaga na may crime na, hindi, pinlano na yan eh. So, hanapin nyo yung hitman. Di tapos ang usapan. Ganun lang naman And yan. in this case, yung pag-uugali na pinagtatawanan mo yung pagmumura, yung pag-uugali na parang normal lang na pagbantaan mo ang buhay ng iba, yung pag-uugali na normal lang ang pumatay, kagaya ng mga nangyari nung extrajudicial killings, yung pagpaparatang. Kung maalala nyo sa Cebu, namatay na nga
I just forgot the name of the victim. She may live in Bis. I think si Buyan, the lady Christine. Itong namatay na nga, pagod na pagod yung boyfriend, tapos nagsalita lang ang Pangulo na ikulong yan! Makasalanan yan, kinulong. Ang OA mo talaga magsalita ka rin. Kaya laging nabubuksan yung issue ng ginawa mong kabalbalan ng panahon ni Panot eh. DOH secretary ho kasi siya noon. Ano trabaho ni Herbosa ngayon? Yun ang trabaho niya nung panahon ni Panot. Di ba? Madam ha, ingat-ingat. Baka next administration, baka merong mga magulang na lumabas at mahirap na, may pananagutan ka pa pala, bigla-bigla, di ba? Mahirap na. Ilagay lang natin yung ating mga sarili sa tama dahil umiikot ang panahon. Sinasabi ko sa iyan garin. Agad yung bata without even listening to his side. Hindi naman pala siya. But that ruined his career. Kaya nga, nung sinabing, eto, maraming namatay. Dahil nakakamatay ang isang bakuna. Naniwala lahat. Ayan, dumami tuloy yung outbreaks, epidemics. Hindi ba? Ano ba nangyari? Hindi, wala. Naku, parang sinasabi niya sinungaling yung mga magulang na nagorgor dahil doon sa pinagtuturok nila nung panahon ni Panot. Madam, kalmahan mo lang. Ang sinasabi ko lang naman dito, ang problema natin, baka bigla pagkatapos ng administration, yung mga magulang mag-usap-usap. Actually, nagpunta sila sa public attorney's office pero ngayon, dati nung panahon ni Tatay Digong, pero ngayon, malabo nang maano yun dahil ika nga kaalyado ng administration tong si Karen. Baka isa din siya pinantatakot sa kanya yan, no? Mag-ingat ka kasi umiikot ang panahon. Baka next administration, yung mga biktima ng Dembaksya, magsilabasan yan at ika nga, magpatulong sa pamahalaan. Kailangan panagutin yung mga mesala at baka ikaw yung isa sa maituro, mahirap na. Di ba? O ano yan, merong buhay na nawala dyan. Baka kulong paabutin mo dyan ha. Ingat-ingat lang. Huwag masyadong sabagay wala ka naman choice. Baka yun ang pinantatakot sa iyo ngayon. Pagka hindi mo trinabaho yan, marami pupunta sa ombudsman para pa-imbestiga yung Dembaksya. Di ba? Ano lang naman ngayon. Yan lang naman ang kalakaran natin ngayon. Kaya galingan mo yung pagtatanggol dahil next administration, hindi ka naman namin kailangan para ipagtanggol ang administrasyon ni VP Sara. Okay? Hindi kalalagyan kayo lahat. Marami kayong pananagutan sa sambayan ng Pilipino. Mula sa budget, flood control, siyempre, Dembaksya. Hindi natin kakalimutan yan. Again, tanggalin natin sa kultura ang pagsisinungaling, Yan. ang pagbabanta, Yan. at dapat yung mga asal na masama ay ipakita nating masama at huwag tularan ng ating kabataan. Yan, sinasabi ko. Kung Terry and kung Chua. Joel. Alam po ninyo, hindi po yan ang kultura ng tunay na Pilipino. Dahil ang Pilipino po, hindi po tinuro ng ating mga magulang na tayo ay maging bastos, na tayo ay magbanta, na tayo ay magmura. Yan. Ang tinuturo sa atin, ang kulturang Pilipino, ang Pilipino ay magalang, masipag, at sumusunod sa batas. Nawala. Pero at hindi magnanakaw. Hindi gumagawa ng barangay hall sa harap ng eskwelahan ng elementary na natatakpan yung hangin na pumapasok sa mga classroom. Hindi yun ang tinuro ng ating mga magulang. Ang tinuro ng ating mga magulang, yung pera na pambili ng suka, ibibili sa suka. Okay? Hindi papasok sa maleta. Yun ang itunuro ng mga magulang natin. Pag sinabi, anak, etong pera, kailangan natin to para sa panahon ng tag-ulan, matapalan natin yung butas sa bubungan. Okay? O para hindi bumulwak yung kanal sa gilid, kailangan natin simentohan yan. Ito yung pera na yan, papahawak ko sa'yo. Hindi tinuro ng magulang natin na yung pera na yon ay ipapasok sa bulsa, ipapasok sa maleta at itatakbo. Okay? Yun ang turo ng mga magulang. Ano yan? Nagmula nung nakaraang administrasyon. Nangyari? Well, kayo po nagsabi niyan. Sinasabi ko, pinapasabi nyo naman kasi. Ang problema kasi, mula nung nagdaang administrasyon, umasok ng administrasyon na to, puro nakawan na nangyari.
Anyway, kung Terry, may isa pa nga akong question. Kung Joel pala. Yung fireworks nyo, it's about the incident dito sa house nung nagpasya kayo na ilipat si Zulaika Lopez from here to yung buong kwento na yon makukuha na, malalaman na ng tao kung anong reason bakit kayo nagpasya na ilipat sa correctional. Siguro antayin na lang po natin yung pagpepresenta ng susunod na testigo ng prosecution. But just the same, hindi po porke nilipat from one detention to another detention ang isang na-contempt. Hindi po yan ibig sabihin, ito ay lisensya na para pagbantaan ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Ang issue po dito ay yung pagbabanta ng pangalawang Pangulo. Hindi po din dito issue kung meron na po bang natukoy kung sino ang assassin. Hindi issue yan. Kasi kailangan yung assassin, yung magtutukoy na talagang yung banta isasagawa. Di ba? Kasi pagka natiklo natin yung assassin na yan, nako, yan na yung assassin. Nahuli na yung assassin. So, dito sa isa na to, talagang yari na si Sara Duterte. Kasi wala na siyang lusot eh. Ito na to eh. Ito na yung binayaran niya eh. Ito na yung, ito na yung magdidiin sa kanya. Ngayon, kung puro laway lang dito, sinasabi nyo, yung conditional threat, talagang threat yun. May problema tayo dyan. Para nyo naman pinagmumukhang tanga, sambayan ng Pilipino, dyan sa gusto nyo mangyari na yan. Anak na to, ang sarap palang tambayan. Yung mga nila, yung mga presko nila dyan sa House of Representatives. Medyo nabibisi ako, pero ngayon, dahil Sabado, marami akong oras para salansanin kayo, ha? Ang issue po dito ay yung binitawang salita ng pangalawang Pangulo na pagbabanta sa ating Pangulo na head. Dapat pagka sinabi niyo yung pagbabanta, binabanggit niyo rin kung ano yung mga sinabi nitong si VP Sara. Para naiintindihan ng mga kababayan yung konteksto kung ano yung mga sinabi niya. Yung banta kayo na banta, ano bang banta sinabi niya, di ba? Mahirap po kasi yan. Yung banat tayo ng banat tapos, di ba, may problema naman. Of the state. Pero ano ba talaga reason? Bakit kayo biglang nagpasya na from here ililipat sa correctional? Siguro antayin na lang po natin. Hindi, para lang mabisit nila si VP Sara. Di ba? O para maparant nila si VP Sara. Nagtagumpay naman sila. At yan ngayon na ginagamit na impeachable offense laban sa kanya, articles of impeachment, di ba? Doon sa part na yun, nahulog na naman kayo sa trap nitong si VP Sara. O ito yung gamitin nyo sa impeachment ko ha. Ngayon, dito ko kayo paluluhurin sabay-sabay. Pagdating po ng committee hearing, ay ng impeachment trial. Yung picture makikita na namin. Gusto na makita. Okay, thank you. We will Okay, cross dun, the bridge when it comes. Okay ka na, Bernard? Thank you, Your Honors. When it comes. Sustained. Any other questions you might want to ask? Baka may ibang matters you want to raise? Last na lang. Pwede, last na lang muna. Eden, bigyan muna natin si Bernard. May pahabol daw. Yung mga sinasabi ni Duterte na magtrabaho na kayo, tingin nyo may naambag ba siya sa gobyerno? Kasi parang ang kapal na mukha. Sorry. Oy, Rico. Kapal na mukha. Grabe naman. Mga reporter ha, bantayan din natin. Markahan natin yung mga reporter na yan. Maaangas sila ngayon. Okay? Anong stasyon nun? Kailangan, nakalista yung mga noisy kay PH update. Pwede, Baka may ibang matters you want to raise? Or... Alright, sustained. Any other questions you might want to ask? Baka may ibang matters you want to raise? Last na lang. Pwede, last na lang muna. Eden, bigyan muna natin si Bernard. May pahabol daw. Bernard. Yung mga... Si Eden. Si Bernard. Reporter sa House of Representative na nagngangalang Bernard. Ha, huwag niyo kong kalimutan ang pangalan. Huwag nasa lubong niyo sa daan. Kaya ikaw ba yung Bernard na reporter sa House of Representative? Kumustahin niyo lang mga kababayan. Sabi ni Huwag niyong pagbantaan.
Duterte na magtrabaho na kayo. May tingin nyo may naambag ba siya sa gobyerno? Kasi parang ang kapal na mukha. Sorry. Ay, sorry. Parang opinion ko lang yun. Opinion mo lang yon. Kaso nasabi mo na, saka ka nagpa-sorry, para kasi Raulo dyan. Di ba? Nagpapataas ng ano. Wala na. Brad, wala na. Ubus na. Wala na. Parang yung isang tao na nagsasabi Ang bira, na oh. magtrabaho na kayo pero hindi ka naman nagtatrabaho. Ano gusto mong trabahuin niya? Si Raulo ka ba? Esperter nga siya. Ano gusto mo? Siya tumimon sa Malacanang. Sabi mo mag-resign si Marcos Jr. May naambag na ba siya sa government para makapagsalita siya ng ganon? Yan siguro yan ang magandang tingnan ng taong bayan. Yeah, no. Ang ambag ni Sara Duterte sa bansang Pilipinas yun ho ang maging handa sa anumang oras kung sakaling kailanganin na palitan niya ho itong si Marcos Jr. Remind ko lang tong si reporter, parang hindi ata niya alam ang trabaho ng Vice President. Si VP Sara nga, kahit yun yung trabaho, talagang kung ano-ano pa pinagagawa. May negosyo ka dahil, libre siya kaya, kung ano-ano. Trabaho mo lang, madam. Maghintay na merong hindi man para hintayin na may mangyari. Lagi kang handa sa kung ano mang pangyayari. Yun. Pero hindi natin sinasabi na sana may mangyari. Divine intervention, hindi natin alam kung ano mangyayari. Pero ang importante, ang Kongreso ay nagtatrabaho, kaya nga hindi maganda. Anong trabaho ng Kongreso? Impeachment ni VP Sara. Anak ng tawa, kung yan lang trabaho nyo, huwag na kayo magtrabaho. So always, maraming salamat po sa pag-support sa page update. Mag-ingat po kayong lahat. Mahal lahat ng Pilipinas. Huwag ka lang OA, madam ha. Huwag kang OA. OA mo eh.